Ako, nabanggit ko yon sa speech. Sabi ko dito na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad data sa sayop nga mawad-an na lang taog paglaom. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yon nare-review ang 2022, 2024, tsaka 2023 budget ha. 2025 pa lang pinag-uusapan natin. Tapos para bang wala lang siya sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ay, ganun talaga eh. Vlogger po, biyahe ni Benji TV. So, ang tanong ko, balik po tayo doon sa kay VP Sara. Anong tingin mo, sir? Dahil marami tayong nakikita sa social media. Ano ba itong move ni VP Sara na masyadong maaga daw yung pag-declare niya ng pagtakbo. So, anong natatanaw mo dito? Ito ba mas maganda sa kanyang kanyang adikain tumakbo ng pagka-presidente itong maaga niyang pagdeklara? Ako personally po gusto ko yun dahil ngayon naging malinaw kung sino ang sayo, sino ang akin. Diba? Parang puno, kinalog mo, niyugyug mo, nilalog mo, niyugyug mo. Hello. Yeah. Parang puno na kinalog, niyugyug mo, naglabasan yung mga unggoy. So makikita natin ngayon sino unggoy ang lalabas. Number one, maganda po yun, luminaw. Pangalawa, magkakaroon tayo ng mahabang panahon para to regroup ourselves. Hindi lamang po yung mga Duterte. Ang pinag-uusapan na po natin dito yung buong bansa. Yung mga hindi lamang politika, pero yung, sige, hindi ka Duterte, hindi ka Marcos, pero Pilipino ka. Ito pag-usap-usap, samasamahan natin, sino ba pinakamagaling na pinuno at ano bang reforma ating ipapasok. So we will have time. 2 years is short, pero it's enough time for us to regroup and organize. Meron pong negative factors din dahil ngayon, di ba, alam natin na iipitin siya sa impeachment. Di ba ngayon, lalabas talaga ang pera ng gobyerno na para ipamigay sa mga congressman at senador. Ang mga allocable lalabas na naman para i-impeach si Sara Malamang. Sari-sari na pong mga batikos ang inaasahan natin mangyayari. Ayun naman po ang negative po doon. But then, I know that the truth will bear her out. I know na kahit matuloy ang impeachment, na palagi ko pa itutuloy niya, she will be able to defend herself and clarify yung mga 125 million pesos confidential funds na pinipilit sa kanya. Alam niyo bakit hindi po ako naniniwala dun sa mga batikos at bakit palagi ko maraming Pilipino hindi naniniwala dun sa batikos sila na issue ng corruption kay VP Sara sa 125 million. Number one, dinawin ko I'm for investigation. Investigahan nyo. Gawin natin publiko. Gusto namin marinig. Alamin natin ang totoo. Kasi, bakit yung 125 million ni Sara iniimbestigahan ninyo? Pero yung 1.5 trillion ng Kongreso, hindi nyo naman iniimbestigahan. Tapos yung 13 billion pesos sa confidential funds ni BBM, hindi nyo rin iniimbestigahan. So kung gusto talaga natin malaman kung sino dapat pagkatiwalaan ng tao at sino naging corrupt, imbestigahan natin lahat yan. 125 ni Sara, 1 trillion, 1.5 trillion ng Kongreso, at 13 billion o 13.5 billion pesos na nagastos na ng Pangulong Marcos sa kanyang confidential funds. Kasi
this year, ang confidential funds niya, 1.5 billion pesos. O kung totoo ang investigasyon, ba't hindi investigahan lang? Bakit si Sara lang? Number one. Number two, sinasabi nila na winaldas si Sara yung confidential funds. Eh, galing din kay President Marcos yun eh. Siya rin ang nagbigay nun eh. Para saan? Saan daw ginastos si Sara? Kaya nga maganda po sa amin, hindi kasi maganda na habang nagsasabi. Mas maganda ang magsabi nito, COA, di ba? Tingnan natin sa Senate Blue Ribbon Committee, mga expert na lawyer. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yon nare-review ang 2022, 2024, tsaka 2023 budget ha. 2025 pa lang pinag-usapan natin. Tapos para bang wala lang siya sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ay, ganun talaga eh. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Ayoko na lang magbanggit ikumpara sa ibang bansa. Pero merong mga bansa, kung makikita ninyo, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa. Sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal. Mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas. Ito, binibigyan ng baril, hindi lalaban sa ating mga sundalo. Yun ang kanyang iniimbestigahan. Yun ang alam ko. Pero huwag akong maniwalaan nyo. Pa-imbestigahan natin. Okay. So, meron pa itong federalismo. So, napakaganda sa probinsya, mga kagaya namin taga-probinsya. So, ang tanong ko, pwede ba ito mangyari kung hindi maamindahan yung ating konstitusyon? Or kaya naman daw hindi basta-basta naamindahan dahil malaking pundo pa ang kakailanganin at panahon. Okay. Pag si Sara ang nanalo, mangyayari ito. Talagang kailangan mababago. Palagay ko, may tutulong natin pagbabago sa konstitusyon. Revision talaga, hindi lang mga amenda, pero revision. Yung sa gastos po, palagay ko, is more of an excuse. Dahil mas malaking gastos po sa Pilipino yung napupunta sa korupsyon kaysa kung gastusin natin na mag-revise tayo na ating saling ng batas. So I think if Sara wins, we will be able to push these reforms badly needed for government. That's why tayo natin dito ngayon dahil ito po ang gagawin natin ay iipunin natin ang lahat ng mga nationalist Filipinos, hindi lamang yung mga Duterte. Pero kahit na maka-Marcos ka, kahit na maka-Aquino ka, kahit na makakakaliwa ka, ang pagsamasamahan natin, pwede ba iayos muna natin yung ating sistema, baguhin natin ang saling batas, so that we will all have an equal share of power. Kasi sa isang parliamentary form of government, wala nang mag-aaway eh. Dahil nakaupo tayo lahat doon, nandun yung liberal, nandun yung Duterte, nandun yung Marcos, nandun yung Kaliwa, nandun yung Kanan, nandun yung Gitna. Lahat tayo nag-uusap-usap doon. So, hindi kagaya ngayon na Marcos ang nakaupo, lahat ng kalaban niya dudurugin niya. So, gulo. Pag nag-federal naman po tayo, yung kapangyarihan ng pera na hawak ng Presidente at Congress, mapapawasan. Malilim na dahan ang kailangan pangyarihan, mababawasan lang ng pera. So yung ninanakaw sa atin, hindi man mawala, pero mababawasan din. Okay. May isa na lang, sir, pwede kay General. Bakit?
dagdagan ko lang yung unang tanong mo. Yung tungkol sa pag-announce ni Bibi Sara as presidential candidate.